pangalan na kumikislap sa screen ng kanyang cellphone ay tila isang hatol. Principal Santos. Nasa gitna si Miguel Imperial ng isang mahalagang board meeting. Ang bawat salita mula sa bibig ng kanyang finance head ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit ang tanging ingay na naririnig niya ngayon ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. "Excuse me, gentlemen," mahinahon niyang sabi, kahit na ang formalidad ay parang buhangin sa kanyang lalamunan. Tumayo siya at lumabas ng conference room. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sa pagpindot niya ng answer button, naramdaman niya ang pamilyar na paghigpit ng kanyang dibdib. Kilala na niya ang ganitong tawag. "Mr. Imperial," bungad ng boses sa kabilang linya, walang paligoy-ligoy. "It's about Leo. Nagkaroon na naman ng insidente." Hindi na nagulat si Miguel. Ang pagkabigo na kanyang naramdaman ay luma na. Gas-gas na, ngunit masakit pa rin sa tuwing babalik. "I'm on my way." Tanging sagot niya bago ibaba ang tawag. Ang biyahe pa uwi ay malabo. Ang mga naglalakihang gusali ng Makati ay tila mga anino lamang sa gilid ng kanyang mga mata. Ang tanging malinaw ay ang mga salita ng prinsipal na umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sinira ang laruan ng kaklase. Nanulak, hindi nagsasalita. Pagpasok niya sa malaki at tahimik nilang bahay, sinalubong siya ng katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng trapiko. Ang mansyon na ito, na dati puno ng tawanan at musika ng kanyang asawang si Lara, ay isa ng ngayong malamig na museo ng mga alaala. Dumiretso siya sa kwarto ni Leo, nakabukas ang pinto. Ang 9 na taong gulang na bata ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, napapaligiran ng magulong kumot at mga laruang nakakalat. Sa sahig, nakita ni Miguel ang isang sirang robot, ang ebidensya ng krimen. "Leo?" Simula ni Miguel. Sinisikap na panatilihing kalmado at kontrolado ang kanyang boses. "Principal Santos called. Anong nangyari?" Walang sagot. Nakatitig lang si Leo sa sahig. Ang maliliit niyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang katahimikan nito ay isang pader na hindi kayang gibain ni Miguel. "Anak, kailangan mong sumagot," giit ni Miguel. "Hindi natin ito maaayos kung hindi ka magsasalita." Aayusin. Iyon ang salitang laging nasa isip niya. Ang gulo, ang pagwawala, ang kalungkutan. Para sa kanya, ang mga ito ay problema na kailangang solusyonan, mga gusot na kailangang plansahin. Tumingala si Leo. Ang mga mata nito ay hindi takot o nagsisisi. Galit. Isang dalisay na galit na tumatagos sa puso ni Miguel. Bumuntong hininga si Miguel at tinalikuran na lamang ang anak. Sa paglabas niya, natagpuan niya sa kabilang silid ang kakambal nito, si Leo. Nakaluhod si Leo sa sahig, abala sa pagguhit sa isang malaking papel. Ngunit hindi ito mga masayang bahay o bulaklak. Ang iginuguhit ni Leo ay mga imahe ng madidilim na figura, mga puno na walang dahon, at isang langit na puno ng mga umiikot na itim na ulap. Ang kalungkutan ni Leo ay hindi sumisigaw tulad ng kay Leo. Ito ay bumubulong sa pamamagitan ng mga kakaibang guhit. Isa na namang problema na hindi alam ni Miguel kung paano haharapin. Kinahapunan, dumating si Dr. Victoria Lim para sa lingguhang sesyon ng mga bata. Isang bata at matalinong babae na laging may dalang tablet at mga chart. "Based on the behavioral logs," sabi ni Dr. Lim habang ipinapakita kay Miguel ang isang graph sa kanyang screen, "Leo's aggression spikes are becoming more frequent. I suggest we implement a stricter token economy system. Negative behaviors will result in loss of privileges. For Leo, we need to redirect his artistic inclinations to more positive themes." Tumangulang si Miguel. Sinusubukang intindihin ang mga terminong behavioral modification at cognitive restructuring. Gusto niyang maniwala sa agham, sa proseso, sa mga pakdo. Ito ang mundong kanyang naiintindihan. Ngunit habang nagsasalita si Dr. Lim,
Hindi niya maiwasang isipin na ang kanyang mga anak ay tila mga numero na lamang sa isang chart, hindi mga batang nawalan ng ina. Nang gabing iyon, matapos matulog ang lahat, naglakad si Miguel sa malawak na pasilyo ng kanyang bahay. Ang bawat sulok ay may dalang alaala ni Lara. Huminto siya sa harap ng isang malaking bagay na natatakpan ng puting tela. Dahan-dahan niyang itinaas ang isang sulok ng tela. Lumitaw ang makintab na itim at puting mga tipa ng grand piano. Ang alikabok ay lumipad sa hangin. Naalala niya ang mga daliri ni Lara na magaan na sumasayaw sa mga tipa. Ang musika na pumupuno sa bawat silid. Ang kanyang ngangiti habang kumakanta. Iyon ang kaluluwa ng bahay na ito. At ngayon, wala na iyon. Ang tanging naririnig na lang ay katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Pinunasan niya ang isang luhang hindi niya namalayang pumatak. Ibinaba niya ang tela. Tinatakpan muli ang alaala. Itinatago ang sakit. Sir Miguel? Napalingon siya. Ang kanilang kasambahay, si Manang LV, ay nakatayo sa di kalayuan. May pag-aalala sa mukha. Pasensya na po sa abala, sabi nito. Tumawag lang po ulit yung agency. Kinukumpirma po kung tuloy bukas yung pansamantalang hardinera. Ana Reyes daw po ang pangalan. Kumunot ang noo ni Miguel. Hindi ba't sinabi kong kumuha na lang sila ng kahit sino? Opo, sir. Ang kaso po, halos wala daw pong laman ang resume niya. Walang nakasulat na datihang pinagtrabahuan. Gusto niyo po bang maghanap na lang tayo ng iba? Tumingin si Miguel pabalik sa pianong natatakpan ng tela. Pagod na siya. Pagod na sa pag-iisip, sa pag-aalala, sa pagkontrol sa lahat ng bagay. Hayaan mo na Manang, sabi niya sa mahinang boses. Hardinera lang naman. Hayaan mo siyang magsimula bukas. Kinaumagahan sinubukan ni Miguel na magtrabaho mula sa kanyang home office. Ang silid ay perpektong nakaayos, ang kanyang lamesa ay malinis, at ang mga dokumento ay nakasalansan ayon sa kahalagahan. Dito, kontrolado niya ang lahat. Ngunit sa araw na ito, ang kanyang atensyon ay laging napupunta sa malaking bintanang salamin na tanawang kanilang hardin. Doon siya, si Ana Reyes. Hindi siya ang inaasahan ni Miguel. Walang uniforme, tanging isang simpleng t-shirt, pantalon na may mga mantsa ng lupa at isang lumang sombrero na nakatago sa halos lahat ng kanyang mukha. Nagsimula siyang magtrabaho ng walang anumang ingay o pag-aalinlangan. Ang bawat kilos niya ay may layunin. Pagbubunot ng damo, paggugupit ng mga tuyong sanga, pagdidilig ng mga halaman. Mayroong isang katahimikan sa kanyang mga galaw na parehong nakakainis at nakakabighani para kay Miguel. Sanay siya sa mga taong nagsasalita, naguulat, humihingi ng kumpirmasyon. Pero ang babaeng ito ay tila isang monge sa kanyang sariling munting mundo. An hour has passed at doon pa rin siya sa isang flower bed. Bulong ni Miguel sa sarili, hinahanapan ito ng butas, ng katibayan na isa itong masamang desisyon, ngunit hindi. Nang masuri niyang mabuti, nakita niyang hindi lang basta nagtatrabaho si Ana. Maingat niyang tinatanggal ang bawat damo mula sa ugat. Ang paraan ng paghawak niya sa mga halaman ay tila ba mga babasaging bagay ang mga ito. Hindi ito trabaho ng isang taong nagmamadali. Ito ay trabaho ng isang taong may pakialam. Isang pamilyar na maliit na anino ang nakakuha ng kanyang pansin. Si Leo. Nakaupo ito sa pinakamababang baitang ng hagdanan papunta sa hardin. Mga 10 talampakan ng layo mula kay Ana. Tahimik lang itong nanonood. Ang kanyang mga binti ay magkadikit. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang kandungan. Naramdaman ni Miguel ang pamilyar na pag-aalala. Ang kanyang sensitibong anak, laging nawawala sa sariling mundo, ay nakatitig ngayon sa isang estranghero. Hindi lumingon si Ana, ngunit tila naramdaman niya ang presensya ng bata. Huminto siya sa kanyang ginagawa. Kumuha siya ng isang maliit na tuyong sanga at
Sa isang kapirasong lupa na wala pang tanim, gumuhit siya. Isang simpleng linya. Tapos isa pa. Isang bilog. 2 tuldok para sa mata. At isang malaking nakangiting bibig. Isang smiley face. Pagkatapos noon, itinapon niya ang sanga at bumalik sa pag-aalaga ng mga halaman na para bang walang nangyari. Hindi gumalaw si Leo mula sa kanyang pwesto, ngunit mula sa bintana, nakita ni Miguel ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Isang bahagyang pagkurba sa mga labi ng kanyang anak. Hindi isang nangiti pero malapit na roon. Biglang bumukas ang pinto ng hardin. Si Leo. "Leo, halika dito. Maglaro tayo." Sigaw nito. Ang boses ay puno ng pilit na sigla na laging may kasamang tensyon. Hindi sumagot si Leo. Nakatingin pa rin sa ginuhit ni Ana sa lupa. Nainis si Leo. Nakita niya kung saan nakatingin ang kanyang kapatid. Sumimangot siya. Ang kanyang tingin ay napunta kay Ana. Para sa kanya, ang bagong dating na ito ang dahilan kung bakit hindi siya pinapansin. Sa isang mabilis na kilos ng pagkairita, sinipa ni Leo ang isang maliit na paso ng bulaklak na malapit sa kanya. Tumalsik ang lupa at ang mga petalya ng bulaklak ay kumalat sa malinis na daanan. Naghanda si Miguel. Ito na yon. Ang sigawan, ang pagtuturuan, ang gulo. Ngunit walang dumating. Dahan-dahang tumayo si Ana. Kalmado siyang lumapit sa natapon na paso. Hindi siya tumingin kay Leo. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang isang walis at dustpan at tahimik na nilinis ang kalat. Maingat niyang pinulot ang halaman. Inalis ang sobrang lupa at maingat na ibinalik sa paso. Nakatayo lang si Leo roon, naguguluhan. Ang kanyang pagsabog ng galit na laging may nakukuhang reaksyon mula sa lahat ay sinalubong ng isang pader ng katahimikan. Walang galit, walang sermon, walang anuman. Napahiya. Tumakbo siya pabalik sa loob ng bahay. Naiwan si Miguel sa kanyang opisina, nakatitig sa hardin. Ang babaeng ito, sa loob lamang ng ilang oras, ay nagpakita ng mas maraming pasensya kaysa sa naipakita niya sa loob ng 1 taon. Nang matapos ang araw, umalis si Ana ng kasing tahimik ng kanyang pagdating. Gabi na. Bumalik si Miguel sa kanyang opisina para tapusin ang ilang mga email. Hindi niya maiwasang tumayo at sumilip muli sa bintana. Ang hardin ay madilim na, ngunit ang ilaw mula sa loob ng bahay ay nagbigay ng kaunting liwanag. At doon niya ito nakita. Sa pasimano ng bintana, sa mismong lugar kung saan siya laging nakatayo para magmasid, may isang maliit na bulaklak. Isang bulaklak na ligaw, kulay lila, na siguradong pinitas mula sa hardin. Inilagay ito roon ng maingat. Kinuha ito ni Miguel. Ang tangkay nito ay bahagyang basa pa. Inamoy niya ito. Wala itong matapang na bango. Tanging ang simpleng amoy ng lupa at halaman. Hindi niya alam kung sino ang naglagay nito doon. Si Ana ba bago umuwi? O marahil si Leo? Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, sa loob ng bahay na puno ng nakabibinging katahimikan, may isang bagay na tila bumulong sa kanya. Isang bagay na bago at hindi niya maintindihan. Ang ilang araw na lumipas ay isang panandaliang kapayapaan lamang. Isang manipis na yelo sa ibabaw ng isang malalim at magulong lawa. Si Ana ay patuloy sa kanyang tahimik na pagtatrabaho sa hardin at si Leo ay madalas nang umupo sa di kalayuan, kontento ng manood. Ngunit si Leo ay nanatiling isang bagyo na naghihintay na magbuhos ng galit. At sa isang Martes ng hapon, ang yelo ay nabasag. Natagpuan ni Miguel ang 2 bata sa sala. Si Leo ay nakadapa sa sahig, seryosong gumuguhit. Si Leo naman ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga kamay ay nakakuyong. "Ano yan?" tanong ni Leo. Ang boses ay matigas. "Bakit lagi ka nalang nagdodrawing ng mga nakakatakot na bagay?" "Hindi ito nakakatakot," bulong ni Leo. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang papel. "Puro kadiliman.
Puro halimaw! Sigaw ni Leo. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang papel. Akin na yan! Sigaw ni Leo. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng matinding damdamin. Sinubukan niyang abutin ng papel, ngunit itinaas ito ni Leo. Ayoko na nito! At pinunit ni Leo ang papel sa gitna. Ang tunog ng napunit na papel ay parang isang putok ng baril sa loob ng tahimik na bahay. Nagdilim ang mukha ni Leo. Tumayo siya at, sa gulat ni Miguel, buong lakas na itinulak ang kanyang kapatid. Bumagsak si Leo sa isang maliit na mesa sa gilid. Nabasag ang isang picture frame. Iyon ang huling litrato nilang pamilya. Lara, Miguel, at ang kambal na masayang nakangiti sa isang beach. Ngayon, ang salamin nito ay basag na. Tila isang gagamba ng kalungkutan na gumapang sa kanilang mga ngiti. Doon na sumabog ang lahat. Sigawan, iyakan, sisihan. Tama na! Ang sigaw ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Sapat na para patigilin ang dalawa. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang sahig ay puno ng mga piraso ng papel at basag na salamin. Ang hangin ay mabigat sa galit at pighati. Matapos ipadala ang dalawang umiiyak na bata sa kani-kanilang mga silid, napaupo si Miguel sa hagdanan. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Isang kabiguan. Iyon ang nararamdaman niya. Isang ganap na kabiguan bilang isang ama. Ang lahat ng kanyang mga patakaran, ang kanyang mga pagtatangkang kontrolin ng sitwasyon ay gumuho sa harap niya. Hindi niya namalayang lumabas siya papunta sa hardin para makatakas sa bigat ng hangin sa loob ng bahay. Huminto siya at napatingin sa dulo ng hardin. Doon nakatayo ang isang malaki at blangkong pader na semento. Ang hangganan ng kanilang property. Malaki, kulay abo, at walang buhay. Tila isang salamin ng kanyang nararamdaman. Sir Miguel? Isang mahinang boses ang tumawag sa kanya. Si Ana. Nakatayo siya sa di kalayuan. May hawak na pala. Walang awa sa kanyang mga mata. Tanging isang tahimik na pag-unawa. Hindi nagsalita si Miguel. Ano pa ang sasabihin niyo? Sabihin niya. Lumakad si Ana palapit, ngunit hindi sa kanya. Ang tingin niya ay nakapako sa parehong pader na tinitingnan ni Miguel. Ang pangit po ng pader na yan, no? Sabi niya. Simple, isang katotohanan. Tumango lang si Miguel. Malaki po ang espasyo. Patuloy ni Ana. Ang kanyang boses ay kalmado. Sayang lang kung mananatiling ganyan. Huminto siya sandali bago magsalita muli. Minsan po, kailangan ng mga kamay ng gagawin para makapagpahinga ang puso. Tumingin si Miguel sa kanya, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Itinuro ni Ana ang pader. Pwede po natin niyang pinturahan, hindi bilang trabaho, kundi bilang isang malaking canvas para sa inyong tatlo. Pintura, canvas. Ang mga salitang yon ay parang mga sundang sa dibdib ni Miguel. Iyon ang mundo ni Lara. Ang bahay ay dati puno ng mga canvas. Ang amoy ng pintura ay laging nasa hangin. Ang pagbabawal sa sining at musika ang isa sa mga unang pader na itinayo niya matapos siyang mamatay. Hindi, mabilis niyang sagot. Hindi kami marunong. Isang palusot. At alam nilang pareho iyon. Hindi nakipagtalo si Ana. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay malinaw at hindi nang huhusga. Pagkatapos ay tumingin itong muli sa pader. At sa sandaling iyon, nakita ni Miguel ang nakikita niya. Isang pagkakataon, isang bagay na iba, isang bagay na hindi pa niya nasusubukan. Ang pagod sa kanyang mga buto, ang bigat sa kanyang puso, ang desperasyon na kumakain sa kanya. Lahat ay tila nagsasabi sa kanya na sumuko na sa pagkontrol. Tumingin siya sa mga kamay ni Ana na may mga bahid ng lupa. Pagkatapos ay sa sarili niyang mga kamay na malinis at walang ginawa. Sige, bulong niya. Ang salita ay halos hindi marinig. Okay, subukan natin.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ana. Isang-isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit sapat na para magbigay ng isang sinag ng liwanag sa madilim na hapong yon. Habang naglalakad siya pabalik sa loob, tumunog ang kanyang cellphone. Si Dr. Lim. "Sir Miguel, I'm calling about today's incident," sabi ng doktor sa formal nitong boses. "Manang LV told me, this is an alarming regression. I strongly suggest we discuss increasing the dosage of their prescribed sedatives to manage these outbursts." Napatigil si Miguel mga gamot. Isa na namang solusyon mula sa isang libro. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan nakatayo pa rin si Ana, nakatingin sa blangkong pader. Sa isang iglap, gumawa siya ng desisyon. "Hindi na kailangan, doktora," sagot ni Miguel, nagulat sa sarili niyang kalmadong boses. "Everything is under control." Inihanda ni Ana ang lahat na parang isang seremonya. Maingat niyang inilatag ang isang malaking plastik na trapal sa damuhan para hindi ito marumihan. Inihanay niya ang mga lata ng pintura na parang mga sundalo mula sa pinakamatingkad na dilaw hanggang sa pinakamalalim na asul. Ang mga brush na may iba't ibang laki ay inilagay niya sa isang malinis na tela. Para sa kanya, hindi ito basta-basta pagpipintura lang. Ito ay paghahanda ng isang ligtas na lugar. Isang espasyo kung saan walang tama o mali. Maya-maya, lumabas sila mula sa bahay. Una si Mr. Imperial, ang kanyang katawan ay matigas at ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi bagay sa gawain. Para siyang isang CEO na napilitang bumisita sa isang construction site. Nasa likod niya ang kambal. Si Leo, na bahagyang nagtatago sa likod ng kanyang ama, ang mga mata ay malaki at maingat. At si Leo, na nakapamulsa, ang muka ay nakasimangot. Tila ba dinadala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Napahinto sila sa harap ng mga gamit. Ang katahimikan ay halos pwedeng hiwain. Nakita ni Ana ang pag-aalinlangan sa mukha ni Mr. Imperial. Naghihintay ito ng utos, ng instruction manual. Ngunit wala siyang balak magbigay noon. "Ayoko niyan. Pambata." Basag ni Leo sa katahimikan. Ang kanyang mga salita ay matalas. Isang pader na itinayo niya sa paligid ng sarili. Pagkasabi noon, tumalikod siya at pumasok pabalik sa bahay. Hindi siya pinigilan ni Ana. Alam niya na ang galit ay isang baluti. At hindi mo pwedeng piliting hubarin ang baluti ng isang tao. Naiwan ang mag-ama. Tumingin si Mr. Imperial kay Leo, tapos kay Ana, na para bang nagtatanong, "Ano na ngayon?" Sa halip na sumagot, kinuha ni Ana ang isang malaking paint roller. Isinawsaw niya ito sa isang balde ng pintura na may kulay ng langit sa isang maaliwalas na umaga. Lumapit siya sa kulay abong pader at sa isang mahaba at dahan-dahang galaw, gumawa siya ng isang malaking parihaba ng asul. Ang tunog lang ng roller na gumugulong sa magaspang na semento ang maririnig. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ito. Tumingin siya kay Leo at ngumiti ng bahagya. Nag-alinlangan si Leo. Tumingin siya sa kanyang ama na bahagya lang tumango. Ang mukha ay puno pa rin ng pagkalito. Dahan-dahang lumapit si Leo sa mga brush. Ang kanyang maliliit na daliri ay dumaan sa mga ito bago niya pinili ang pinakamaliit. Lumapit siya sa mga lata ng pintura. Nilagpasan niya ang dilaw, ang berde, ang pula. Huminto siya sa itim. Nakita ni Ana mula sa gilid ng kanyang mga mata ang pag-igting ng panga ni Mr. Imperial. Nakita niya ang pagsisimula ng isang salita sa mga labi nito. Isang pagtutol, isang pagtatangkang itama ang mali. Bago pa man makapagsalita ang ama, dahan-dahang umiling si Ana. Isang halos hindi mapapansing kilos. Hayaan mo siya. Isinawsaw ni Leo ang brush sa itim na pintura. Lumapit siya sa pader, sa tabi ng asul na parihaba ni Ana at gumuhit ng isang mahaba, nanginginig na linya. Isang itim na guhit sa isang blangkong mundo. Hindi ito maganda, hindi ito masaya, ngunit ito ay totoo. Ito ay galing sa kanya.
Hindi nagsalita si Ana. Tumango lang siya na para bang iyon ang pinakamagandang obra na nakita niya. Para sa kanya, sa sandaling iyon nga. Sa buong hapon, nanatili lang doon ang 2 marka sa pader. Isang piraso ng asul na langit at isang itim na sugat. Habang nagliligpit si Ana, napatingin siya sa bintana sa 2 palapag. Sa isang saglit, nakita niya ang isang anino. Si Leo, nanonood. Hindi nagtagal, nawala rin ito. Ngunit sapat na yon. Ang pagkamausisa, alam ni Ana, ay ang unang sinulid na humihila sa isang tao palabas sa kadiliman. Kinagabihan, nang wala ng tao sa hardin at ang buwan na lamang ang nagbibigay liwanag, isang maliit na anino ang dahan-dahang lumabas mula sa bahay. Si Leo, lumapit siya sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asul na parihaba at sa itim na linya. Galit, lungkot at inggit ang nag-aaway sa loob ng kanyang maliit na dibdib. Lumapit siya sa mga lata ng pintura na naiwan sa gilid. Binuksan niya ang isa, pula. Ang kulay ng galit. Isinawsaw niya ang kanyang buong kamay dito. Walang brush, walang pag-aalinlangan. Lumapit siya sa pader at sa espasyo sa pagitan ng asul ng langit at ng itim na guhit, buong lakas niyang idiniin ang kanyang palad. Naiwan doon ang isang perpektong marka ng isang maliit na kamay. Isang pulang sigaw sa gitna ng katahimikan. Ang gabi ay hindi kanlungan para kay Ana. Ito ay isang entablado kung saan paulit-ulit na ipinapalabas ang mga multo ng nakaraan. Sa gabing iyon, ang panaginip ay bumalik. Isang maliwanag na silid, mga pader na puno ng mga masasayang guhit ng mga bata. Sa gitna, isang batang lalaki, hindi hihigit sa 10 taong gulang, ang nakaupo sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang likhang sining, isang clay sculpture, ay basag sa kanyang paanan. Biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki at isang babae. Ang kanilang mga mukha ay gusot sa galit at takot. "Anong ginawa mo sa anak ko?" Umalingaw-ngaw ang boses ng lalaki sa maliit na silid. "You're supposed to be helping him. Tingnan mo siya." Humagulgol ang babae. Itinuturo ang batang hindi gumagalaw. "Sira na siya. Lalo mo lang siyang sinira." Sinubukan ni Ana na magsalita. Ipaliwanag na ang pagbasag ay bahagi ng proseso, na ang galit ay kailangang ilabas. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa kanilang mga akusasyon. Ang mga salitang walang kwenta, mapanganib, pabaya, ay tumusok sa kanya na parang mga bubog. Nagising si Ana, ang kanyang hininga ay habol at ang kanyang damit ay basang-basa sa pawis. Ang katahimikan ng kanyang munting inuupahang kwarto ay tila mas nakakatakot kaysa sa mga sigaw sa kanyang panaginip. Bumangon siya at naghilamos ng mukha sa maliit na lababo. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya mula sa basag na salamin ay may mga matang pagod at puno ng takot. Hindi ito ang Ana na kilala ng pamilya Imperial. Ito ang tunay na siya, ang babaeng tumatakbo. Habang naghahanda siya ng kape, biglang umilaw at nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, Mr. De La Cruz. Nabitawan ni Ana ang kanyang tasa. Mabuti na lang at plastic ito, para siyang nakakita ng multo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok. Nang napakabilis, ang mga kamay niya ay nanginginig habang pinipindot niya ang pulang decline button. Pagkatapos ay mabilis niyang pinatay ang cellphone na para bang ang pagpatay dito ay makakapigil sa nakaraan na hanapin siya. Sino si Mr. De La Cruz? Siya ang ama sa kanyang panaginip. Sinubukan niyang alisin ang panginginig sa kanyang katawan. Kailangan niyang magtrabaho. Ang hardin ng mga Imperial ang kanyang naging santuwaryo. Doon ang mga halaman ay hindi nang huhusga. Ang lupa ay hindi nagtatanong. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang tahimik na tagpo. Si Leo ay nakaupo na sa damuhan
Hawak ang isang brush at idinadagdag ang kulay berde sa ilalim ng pader. Sa tabi ng pulang handprint ni Leo, si Leo ay gumuguhit na ngayon ng damo. Tumingala ang bata at ngumiti nang makita siya. Isang tunay, maliit na ngiti. Iyon ay sapat na para pansamantalang itaboy ang mga multo ni Ana. "Good morning, Miss Reyes." Ang boses ay malamig, formal at hindi inaasahan. Napalingon si Ana. Nakatayo sa gilid ng hardin si Dr. Victoria Lim. Suot ang kanyang plansadong business attire at may hawak na tablet. Ang kanyang mga mata ay matalas. Sinusuri si Ana mula ulo hanggang paa. "Doktora Lim," magalang na bati ni Ana, bahagyang yumuko. "I decided to make an unscheduled visit," sabi ng doktora. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Ana papunta kay Leo, na ngayon ay huminto na sa pagpipinta. "I see you're engaging the children in an activity?" "Naglalaro lang po kami ng kulay," simpleng sagot ni Ana. Naglakad palapit si Dr. Lim. Ang kanyang mga takong ay lumulubog ng bahagya sa malambot na damo. "What are your qualifications for engaging with children with trauma, Miss Reyes? Do you have a degree in child psychology or art therapy?" Ang bawat salita ay tila isang patalim. Naramdaman ni Ana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga eksena mula sa kanyang panaginip ay bumalik. "Hardinera lang po ako," mahinang sagot niya. Ang kanyang tingin ay nasa lupa. "Exactly," sabi ni Dr. Lim. May bahid ng tagumpay sa kanyang boses. "You're a gardener, kaya bakit ka nakikialam sa isang bagay na hindi mo naiintindihan? Ang trauma ay hindi isang laro." Sakto namang dumating si Mr. Imperial. Kararating lang mula sa isang umagang jogging. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. "Doktora, anong ginagawa mo dito?" tanungin niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng inis. "Just checking in on my patients, Sir Miguel," sagot ni Dr. Lim. Hindi inaalis ang tingin kay Ana. "And I found your gardener conducting an unauthorized therapy session." "It's not therapy." Mabilis na depensa ni Miguel, kahit na halatang hindi niya alam kung ano ang eksaktong sasabihin. "It's just painting. It's harmless." Isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Dr. Lim. Para sa isang taong walang alam, lahat ay mukhang harmless. "I'll send you my official assessment later, Sir Miguel." Tinalikuran na niya sila at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago siya sumakay sa kanyang kotse, huminto siya. Inilabas niya ang kanyang cellphone at, sa isang mabilis na kilos, kinuhanan niya ng litrato ang lumang motorsiklo ni Ana na nakaparada sa labas ng gate. Tinitiyak na kasama ang plaka nito. Walang nakakita sa ginawa niya, maliban sa guard sa gate. Habang paalis ang kotse, tiningnan niya ang litrato sa kanyang screen. "May mali dito," bulong niya sa sarili, "at hahanapin ko kung ano yon." Sa mga sumunod na linggo, ang pader na kulay abo ay dahan-dahang nagkaroon ng buhay. Ito ay isang magulo, masayang obra. Mayroong isang malaking pulang race car na gawa ni Leo, na sinadya niyang gawing mas malaki kaysa sa berdeng dinosaur ni Leo. Si Miguel, sa isang hindi niya maipaliwanag na pag-udyok, ay nagpinta ng isang hindi perpektong dilaw na araw sa isang sulok. Wala silang pinag-uusapang tema, walang plano. Bawat isa ay nag-iiwan lamang ng sarili niyang marka. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, mayroon silang ginagawa ng magkakasama na hindi nagtatapos sa sigawan o iyakan. Ang kompetisyon sa pagitan ng kambal ay nandoon pa rin. Ngunit ngayon, ito ay may kasamang pintura at tawanan, hindi na paninira at panunumbat. Habang pinapanood sila ni Miguel, naramdaman niya ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Isang spiraso ng kapayapaan. Isang hapon, habang abala si Leo sa pagpipinta ng mga gulong sa kanyang kotse, napansin ni Miguel si Leo na lumipat sa isang medyo blangko pang bahagi sa kaliwang sulok ng pader. Mayroon itong kakaibang konsentrasyon sa mukha.
Maingat nitong pinaghalo ang puti at asul na pintura sa isang maliit na lalagyan hanggang sa makuha nito ang eksaktong kulay na gusto niya, ang kulay ng dagat sa isang maaliwalas na araw. Sinimulan niyang iguhit ito sa pader. Ang kanyang mga guhit ay malambot at paikot, hindi katulad ng kanyang karaniwang madidilim at matutulis na mga linya. Lumilikha siya ng mga alon ng tela, isang laylayan na tila sumasayaw sa hangin. Pinanood lang siya ni Miguel na may ngiti sa kanyang labi. Ngunit habang nabubuo ang hugis, ang ngiti ni Miguel ay dahan-dahang naglaho. Ang pagiging pamilyar ng larawan ay dahan-dahang gumapang sa kanyang kamalayan, malamig at mabigat. Ang mga alon, ang kulay, ang hugis ng tela na lumilipad. Isang alaala ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Kasing linaw ng araw na yon. Si Lara, nakatayo sa dalampasigan, ang buhok niya ay nililipad ng hangin. Ang kanyang damit na kulay dagat ay sumasayaw habang siya ay tumatawa. Ang tunog ng kanyang halakhak ay nakikipagsabayan sa alon. Ang huling litrato nila, bago ang lahat ay naging itim at puti. Naramdaman ni Miguel na nanigas ang kanyang buong katawan. "Leo, anak," bulong niya, ngunit walang boses na lumabas. Gusto niyang patigilin ang anak. Gusto niyang takpan ang larawan. Gusto niyang ibalik ang oras at manatili sa ligtas na mundo ng mga kotse at dinosaur. Pero huli na ang lahat. "Wow! Ganda ng kotse ko!" sigaw ni Leo, natapos na sa kanyang obra. Lumapit siya para ipagmalaki ito sa kanyang kapatid, ngunit napahinto siya nang makita ang ginuguhit ni Leo na tahimik ang buong hardin. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Nawala ang nangiti sa mukha ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ang pamilyar na hugis sa pader. Yung damit ni Mama. Ang mga salita ay isang bulong, puno ng pagkamangha at sakit. Ibinagsak ni Leo ang kanyang brush. Ang tunog ng pagbagsak nito sa damuhan ang bumasag sa katahimikan. Pagkatapos, ang mukha ng bata ay nagusot. Ang kanyang mga labi ay nanginig at isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang tunog na puno ng lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 1 taon. Sumunod, ang walang tigil na pag-iyak. Ang pag-iyak na yon ang bumasag sa dam na matagal nang pinipigilan ni Miguel. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungulila, ang lahat ng mga luhang hindi niya pinahintulutang pumatak ay sabay-sabay na umagos. Walang salita. Lumuhod si Miguel at niyakap ang kanyang 2 anak. Niyakap niya si Leo na humahagulgol. Niyakap niya si Leo na tahimik na lumuluha. At sa gitna ng magulong pader na yon, sa ilalim ng hindi perpektong araw na kanyang ipininta, ang 3 natitirang miyembro ng pamilya imperial ay sabay-sabay na umiyak. Sa malayo, nakita ni Miguel sa kanyang mga luhang mata si Ana. Nakita niya itong nakatingin sa kanila. Ang mukha ay hindi mabasa. At sa isang kilos ng hindi kapani-paniwalang paggalang, dahan-dahan itong tumalikod, binibigyan sila ng kanilang sandali. Nang sa wakas ay humupa ang agos ng luha, ang naiwan ay isang pagod, ngunit kalmadong damdamin. Ang bigat na matagal ng pasan ni Miguel ay tila bahagyang gumaan. Tumingin siya kay Ana na ngayon ay nakaharap na muli sa kanila. Ang kanyang mga mata ay malumanay. Isang hindi masukat na pasasalamat ang bumalot sa puso ni Miguel. "Ana," sabi niya. Ang kanyang boses ay paos. "Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan." Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Ang ingay ay malupit at dayuhan sa sagradong sandaling yon. Kinuha niya ito. Dr. Victoria Lim calling. Sinagot niya ito. "Hello? Sir Miguel, we need to talk. It's urgent." Sabi ng boses sa kabilang linya, malamig at seryoso. "It's about your gardener."
Ang coffee shop ay malamig at walang personalidad. Ang eksaktong kabaligtaran ng damdaming nag-uumapaw sa hardin kanina. Umupo si Miguel sa tapat ni Dr. Victoria Lim na may isang manipis na folder na nakapatong sa mesa sa pagitan nila. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, tulad ng isang abogadong magpepresenta ng ebidensya sa isang kaso. Salamat sa pagpunta, Sir Miguel. Simula niya. Alam kong abala ka, pero ito ay isang bagay na hindi na pwedeng ipagpaliban. Hindi nagsalita si Miguel. Hinintay lang niya itong magpatuloy habang ang alaala ng pag-iyak ng kanyang mga anak ay sariwa pa sa kanyang isipan. Ang pasasalamat na naramdaman niya para kay Ana ay isang mainit na kumot at nararamdaman niyang sinusubukan itong hilahin ni Dr. Lim. Binuksan ng doktora ang folder. Ang unang pahina ay isang printout ng profile ni Ana Reyes. Nagawa akong mag-imbestiga, sabi niya. Dahil bilang doktor ng mga anak mo, tungkulin kong siguruhin ang kanilang kaligtasan mula sa anumang posibleng panganib. Ang salitang panganib ay tumama kay Miguel. Si Ana ay hindi isang panganib. Isang maliit na pagtaas ng kilay lang ang isinagot ni Dr. Lim. Ana Reyes, Certified Art Therapist o mas tamang sabihin, Dating Certified. Ang kanyang lisensya ay binawi 3 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Miguel ang panlalamig sa kanyang sikmura. Anong ibig mong sabihin? Inilipat ni Dr. Lim ang pahina, mga kopya ng mga legal na dokumento. Nagkaroon ng isang kaso. Isang pamilya, ang pamilya de la Cruz, ang nagsampa ng reklamo laban sa kanya. Ang kanilang anak na pasyente ni Miss Reyes ay nagtangkang sakta ng sarili matapos ang isang session sa kanya. Ipinakita niya ang isang litrato. Isang batang lalaki, may mga matang malungkot at malalim, katulad ng mga mata ni Leo. Naramdaman ni Miguel na parang sinuntok siya sa tiyan. According to the parents' testimony, patuloy ni Dr. Lim sa kanyang malamig na tono, Miss Reyes pushed the child too far, too far. Hinayaan niyang ilabas ng bata ang kanyang inner demons sa pamamagitan ng sining, ngunit wala siyang kakayahang kontrolin ito. The session ended in a violent emotional breakdown. She was found guilty of professional negligence and malpractice. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng tiwalang nagsisimula ng mabuo ni Miguel. She's not healing them, Sir Miguel. Dinukot ni Dr. Lim ang huling pako. She's reliving her past failure. She's repeating her mistakes. Ang mga anak mo, ang kanyang naging eksperimento para subukang itama ang kanyang pagkakamali. Biglang nag-iba ang lahat sa isipan ni Miguel. Ang tahimik na pagmamasid ni Ana sa hardin ay hindi na mukhang pasensya, kundi isang malamig na kalkulasyon. Ang kanyang mga mungkahi ay hindi na mukhang galing sa puso, kundi bahagi ng isang mapanganib na script. Ang pag-iyak ng kanyang mga anak kanina, ito ba ay isang breakthrough o ang simula ng isang breakdown na katulad ng nangyari sa anak ng mga De La Cruz? Ang kanyang fatal flaw, ang pangangailangan para sa kontrol, ang takot sa mga bagay na hindi niya maintindihan, ay sumabog na parang isang bulkan. Ang mundo ng sining at emosyon na ipinakilala ni Ana ay magulo at hindi predictable. Samantalang ang mundo ni Dr. Lim, puno ng mga chart at data, ay ligtas at pamilyar. She lied to me. Bulong ni Miguel, mas para sa sarili niya kaysa sa doktora. Of course she did, sagot ni Dr. Lim. She has no license, no professional oversight. Anything could go wrong, Sir Miguel. At kapag may nangyari, sino ang mananagot? Iyon na yon, ang salitang mananagot. Ang salitang gumigising sa kanya tuwing gabi. Responsibilidad niya ang kanyang mga anak. At sa pagpayag niya sa eksperimento ni Ana, naramdaman niyang inilagay niya sila sa kapahamakan. Tumayo si Miguel. Salamat sa impormasyon, doktora. Ako na ang bahala dito. Habang nagmamaneho siya pauwi,
Ang init ng pasasalamat na naramdaman niya kanina ay naging isang nagyayalong galit. Galit kay Ana sa pagsisinungaling nito. Galit sa sarili niya sa pagiging hangal at pagtitiwala. Ang imahe ng kanyang mga anak na umiiyak sa hardin ay muling pumasok sa kanyang isip. Ngunit ngayon, mayroon na itong kasamang takot. Pagdating niya sa bahay, tahimik na. Dumiretso siya sa bintana ng kanyang opisina. Sa ilalim ng ilaw mula sa poste sa hardin, nakita niya si Ana na nag-aayos ng mga lata ng pintura, nagliligpit para sa araw na iyon. May ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na. Sa paningin ngayon ni Miguel ay mukhang isang maskara. Isang ngiti ng isang taong mapanlinlang at mapanganib. Katatapos lang ni Ana na ayusin ang mga huling lata ng pintura nang maramdaman niyang may papalapit. Inaasahan niyang si Manang LV ito. O marahil isa sa mga bata na may huling sasabihin bago matapos ang araw. Ngunit nang lumingon siya, si Mr. Imperial ang nakita niya at ang init ng pag-asa sa kanyang puso ay biglang nanlamig. Ang mukha nito ay isang maskara ng yelo. Ang mga mata nito na kanina lang ay puno ng luha at pasasalamat ay ngayon ay matatalas at malamig na parang mga piraso ng salamin. Mr. Imperial, bati niya. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. May kailangan po ba kayo? Hindi ito sumagot. Sa halip, may inihagis ito sa maliit na mesang ginagamit niya para sa mga gamit sa hardin. Isang manipis na folder. Bumagsak ito na may kasamang isang nakakabinging tunog. Ano yan? Tanong niya. Kahit na ang kanyang puso ay nagsimula nang bumilis ang tibok. Buksan mo. Ang utos ay maikli at walang emosyon. Nanginginig ang mga kamay ni Ana habang binubuksan ang folder. Ang mga salita ay lumabo sa harap niya. Ngunit ang mga pangalan at parirala ay tumalon sa kanya na parang mga ahas. De la Cruz, professional negligence, license revoked. Naramdaman niyang nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Ang nakaraan na matagal na niyang tinatakbuhan ay narito na, nakalatag sa isang mesa sa gitna ng hardin na naging kanyang santuaryo. Ginamit mo ang mga anak ko. Hindi yun isang tanong. Iyon ay isang hatol. Tumingala si Ana at sinalubong ang mga mata ni Miguel. Ang nakita niya roon ay hindi lang galit, kundi takot. At alam niyang walang anumang salita ang makakapagpabago sa isip ng isang taong natatakot. Hindi po totoo yan. Simula niya. Ngunit ang kanyang boses ay mahina at basag. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Miguel. Sa wakas ay sumabog. Isang eksperimento lang ba sila para sa'yo? Isang pagkakataon para itama ang pagkakamali mo sa nakaraan? Para patunayan sa sarili mo na kaya mo pa rin? Ang bawat salita ay isang sampal. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Gusto niyang sabihin na ang nangyari sa pamilya de la Cruz ay mas komplikado kaysa sa nakasulat sa papel. Gusto niyang sabihin na ang nakikita niya kina Leo at Leo ay hindi isang eksperimento, kundi isang salamin ng sarili niyang sakit. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi pa lubusang naiintindihan? Ang kanyang katahimikan ay naging isang pag-amin sa mata ni Miguel. Umalis ka na. Ang tatlong salita ay mas masakit kaysa sa lahat ng mga sigaw. Papa, no. Isang maliit na boses ang sumigaw mula sa pintuan ng hardin. Si Leo, nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Sa likod niya ay si Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi kay Ana, kundi sa sarili niyang ama. Huwag mo siyang paalisin, Papa. Please! Pagmamakaawa ni Leo, tumatakbo palapit kay Ana at niyakap ang kanyang mga binti na para bang ito ang kanyang huling pag-asa. Pumasok kayo sa loob. Utos ni Miguel. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Now!
ngunit hindi gumalaw ang mga bata. Niyakap ni Leo si Ana ng mas mahigpit. Si Leo naman ay humarang sa pagitan ni Ana at ng kanyang ama. Hindi mo siya pwedeng paalisin. Siya lang ang nakakaintindi. Ang eksena ay isang bangungot. Naramdaman ni Ana ang luha na namumuo sa kanyang mga mata. Ang makita ang mga batang ito na nasasaktan dahil sa kanya ay mas masahol pa kaysa sa anumang akusasyon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Leo. Leo, sabi niya sa pinakamahinahon niyang boses, okay lang, kailangan ko nang umuwi. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Magpakabait kayo ha? Tumingin siya kay Leo at bahagyang tumango. Isang tahimik na pasasalamat. Tumayo si Ana at hinarap si Miguel sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang puso. Tanging isang malawak at malalim na kalungkutan. Walang salitang namutawi. Tahimik niyang tinalikuran ng pamilya. Ang pader na hindi natapos at ang pag-asang nagsimula ng mamukadkad. Habang naglalakad siya papalabas ng gate, narinig niya ang mga sigaw at iyak ng mga bata sa likuran niya. Bawat hakbang palayo ay parang isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nang gabing iyon, sa loob ng mansyon ng mga imperial, isang bagong uri ng katahimikan ang namayani. Hindi na ito ang katahimikan ng nakatagong sakit, kundi ang katahimikan ng isang bukas na sugat. Hindi makatulog si Miguel. Ang mga sigaw ng kanyang mga anak ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sa gitna ng gabi, may narinig siyang isang kakaibang tunog mula sa hardin. Isang tunog ng pagkaskas. Mabilis siyang bumaba. At sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang tanawing dumurog sa natitira pa sa kanyang puso. Nandoon si Leo. Hawak ang isang matulis na bato. Walang tigil niyang kinakaskas ito sa pader. Sa mismong imahe ng damit na kulay dagat. Ang damit ng kanyang ina. Sinisira niya ito, binubura, na para bang sa paggawa noon, mabubura rin niya ang sakit na dulot ng araw na yon. Ang mga sumunod na araw ay mas masahol pa kaysa sa dati. Ang bahay ay bumalik sa pagiging isang malamig na museo. Ngunit ngayon, ang mga exhibit ay hindi na lamang mga alaala ni Lara. Ang mga ito ay mga multo ng galit at hinanakit. Hindi na siya kinakausap ng kambal. Kapag sinusubukan niyang kausapin si Leo, tatalikuran lang siya nito o aalis. Ang galit ng bata ay naging isang matigas na pader. Mas mataas at mas matibay kaysa sa anumang pader na semento. Si Leo naman ay bumalik sa pagguhit ng kanyang madidilim na mga larawan. Ngunit ngayon, ang mga ito ay mas malungkot. Mga figurang walang mukha, mga bahay na walang pinto. Isang araw, nakita ni Miguel ang isang drawing sa sahig. 3 tao sa harap ng isang magulong pader at isang babae na naglalakad palayo. Dinurog nito ang kanyang puso. Ang katahimikan sa hapagkainan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Walang salita, walang tinginan, tanging ang bigat ng mga bagay na hindi masabi. Dumating si Dr. Lim para sa isang session, puno ng kumpiyansa. Natural lang ang regression na ito, Sir Miguel, sabi niya habang tinitingnan ang kanyang mga tala. Nawala ang isang unstable variable. Ngayon, maaari na nating ipagpatuloy ang structured therapy. Sinubukan niyang kausapin si Leo. Inilabas niya ang mga approved na art materials, mga makukulay na Crayola at mga papel na may mga masasayang outline. Leo, why don't we draw something happy today? Tulad ng isang araw sa park? Hindi gumalaw si Leo. Nakaupo lang ito, nakatingin sa kawalan. Ang tanging hawak nito ay isang lumang brush na tuyo na ang pintura, isang alaala mula sa hardin. Nang gabing iyon, matapos ang isa na namang tahimik na hapunan, pumasok si Miguel sa kanyang opisina. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan at sinubukang magtrabaho. Ngunit ang mga numero sa kanyang computer screen ay walang kahulugan. Napatingin siya sa labas ng bintana, ang pader.
Nakatayo pa rin ito roon, isang monumento ng kanyang kabiguan. Ang mga masasayang kulay ay nabahira na ngayon ng mga gasgas na ginawa ni Leo. Ang damit na kulay dagat ay isang malaking sugat. Ito ay isang perpektong larawan ng kanyang pamilya. Nasira, hindi natapos, at puno ng sakit. At sa sandaling iyon, sa harap ng nasirang pader na iyon, isang bagay sa loob ni Miguel ang gumuho. Ang lahat ng kanyang ginawa ay para protektahan sila. Iyon ang pinaniniwalaan niya. Ipinagbawal niya ang musika at sining para iwasan ang sakit ng alaala. Ipinatupad niya ang mga mahigpit na patakaran para magkaroon ng kaayusan. Kumuha siya ng isang profesional na doktor para ayusin ang problema. At pinalayas niya si Ana dahil sinabi ng professional na ito ay isang panganib. Ginawa niya ang lahat ng tama, lahat ng lohikal, lahat ng kontrolado. Pero bakit sila masira ngayon kaysa dati? Napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Ang pag-iyak nila sa hardin noong araw na yon ay hindi isang breakdown. Iyon ay isang pagpapalaya. Ang sining na ginawa nila sa pader ay hindi isang laro. Iyon ay isang wika. At si Ana, hindi siya isang panganib. Siya ay isang espasyo. Isang espasyo kung saan pinahintulutan ng kanyang mga anak na maging totoo, maging magulo, at masaktan. At siya, ano ang ginawa niya? Sinira niya ang espasyong yon dahil sa takot. Hindi takot para sa kanyang mga anak, takot para sa kanyang sarili. Takot na harapin ang isang bagay na hindi niya kayang kontrolin o sukatin. Ang tunay na bigat ng kanilang kalungkutan. Tumingin si Miguel sa kanyang mga kamay. Malinis, walang pintura, walang lupa, walang koneksyon. Sa sandaling iyon, ang CEO ng Imperial Holdings ay nawala. Ang naiwan ay isang ama na naliligaw at isang lalaking nagsisisi. Tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay may bagong determinasyon. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse. "Sir, saan po kayo pupunta?" "Gabi na po." Tanong ni Manang LV na nasalubong niya sa may pinto. Tumingin si Miguel sa matandang kasambahay. Ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag. "To fix a mistake," sabi niya. Ang tunay na pagkakamali. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan sa madilim na kalsada papunta sa huling address ni Ana na nasa folder ni Dr. Lim. Bawat metro na kanyang tinatahak ay isang karera laban sa oras, laban sa sarili niyang katangahan. Huminto siya sa harap ng isang maliit at lumang apartment building. Nag-doorbell siya sa unit na nakasulat sa papel. Isang matandang babae ang nagbukas. "Sino po sila?" "Hinahanap ko po si Ana Reyes," sabi ni Miguel, hinihingal. Tumingin sa kanya ang matanda nang may pagtataka. "Naku, hijo, kaaalis lang niya kahapon. Kinuha lahat ng gamit niya. Hindi naman sinabi kung saan lilipat." Ang mga salita ay parang isang suntok na nagpatumba kay Miguel. Huli na ba siya? Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, talunan, isang maliit na alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang bagay na sinabi ni Ana noong minsan habang nagpapahinga sila sa hardin. "Kapag masyado nang magulo ang mundo, pumupunta ako sa lugar kung saan ang tanging ingay ay ang tunog ng mga dahon at ang amoy ng basang lupa. Isang lugar kung saan siya bumibili ng mga espesyal na buto. Isang maliit na nursery sa tabi ng ilog. Isang maliit na pag-asa. Ang biyahe papunta sa nursery ay tila mas mahaba kaysa sa dati. Bawat pagliko ng kalsada ay puno ng pag-aalinlangan. Paano kung wala siya roon? Paano kung nagkamali siya ng alaala? Paano kung nandoon nga siya, pero ayaw na siyang makita? Sa wakas, natanaw niya ang isang maliit na karatula na gawa sa kahoy. Riverbend Garden Nursery. Huminto siya sa isang maliit na parking lot na lupa. Ang hangin ay sariwa at amoy ng basang lupa at mga bulaklak. Pumasok siya sa loob. Ang lugar ay isang paraiso ng mga halaman. May mga hilera ng mga bulaklak, mga puno,
at mga halamang gamot. Sa gitna ng lahat ng yon, sa loob ng isang maliit na greenhouse, nakita niya siya, si Ana. Nakatalikod ito, abala sa paglilipat ng isang maliit na halaman sa isang mas malaking paso. Ang kanyang mga kilos ay dahan-dahan at puno ng pag-iingat. Ang parehong katahimikan na unang nakakuha ng pansin ni Miguel sa kanyang hardin ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang misteryoso o kahina-hinala. Ito ay mukhang kapayapaan. Humakbang si Miguel palapit. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa graba ay tila isang malakas na ingay sa tahimik na lugar na yon. Narinig siya ni Ana. Huminto ito sa kanyang ginagawa, ngunit hindi ito lumingon. Nanigas ang kanyang mga balikat. Naghihintay. Ana, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahang humarap si Ana. Ang kanyang mga mata ay nagulat, ngunit walang galit. Tanging isang pagod na kalungkutan. Walang mga magagarang salita na inihanda si Miguel. Ang tanging dala niya ay ang katotohanan. Mali ako. Simula niya. Mali ako sa lahat ng bagay. Tumingin siya sa mga mata nito. Pinipilit na huwag umiwas. Hindi ka dapat natakot. Ako ang natakot. Natakot ako dahil hindi kita maintindihan. Natakot ako dahil hindi ko kayang kontrolin ang ginagawa mo. At sa takot ko, sinaktan ko kayo. Sinaktan ko ang mga anak ko. At sinaktan kita. Huminto siya. Hinahayaan ang kanyang mga salita na manatili sa hangin sa pagitan nila. Hindi ako naparito para hilingin sa iyong bumalik sa trabaho. Pagpapatuloy niya. Naparito ako para humingi ng tawad at para hilingin na bumalik ka bilang kaibigan. Ang pamilya ko, kailangan namin ng kaibigan namin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Ana. Hindi isang luha ng sakit, kundi isang luha ng pagpapalaya. Tumango siya ng dahan-dahan, isang kilos na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Ang pagbabalik sa bahay ay tahimik, ngunit hindi na ito ang mabigat na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikan na puno ng pag-asa. Nang pumasok si Ana sa gate, isang eksena ang sumalubong sa kanila. Ang kambal ay nakaupo sa damuhan, malapit sa nasirang pader. Nakita nila si Ana. Sa isang saglit, ang mundo ay huminto. Ana! Sabay na sigaw ng dalawa. Tumakbo sila palapit. Ang kanilang maliliit na binti ay mabilis na gumalaw. Niyakap nila siya ng mahigpit na para bang ayaw na siyang pakawalan pa. Lumuhod si Ana at niyakap sila pabalik. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanilang mga buhok. Tumayo si Miguel sa di kalayuan. Pinapanood ang tagpo. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na naramdaman niyang tama ang isang bagay. Walang nag-utos, walang nagplano. Ngunit sa hapong iyon, ang apat na tao ay muling natagpuan. Ang kanilang mga sarili sa harap ng hindi natapos na pader. Kinuha ni Ana ang isang lata ng pintura. Tumingin siya sa nasirang bahagi ng damit na kulay dagat. Sino ang gustong tumulong sa akin na ayusin ito? Lumapit si Leo, ang bata na sumira dito. Kinuha niya ang isang brush. Ako po, bulong niya. Magkasama nilang pininturahan muli ang damit. Ang bawat hagod ay isang kilos ng pagpapatawad. Si Leo ay nagdagdag ng mga ibon na lumilipad sa asul na langit. Kinuha ni Miguel ang isang brush at ipininta ang isang simpleng bahay sa ilalim ng kanyang hindi perpektong araw. Isang bahay na may apat na hindi perpektong stick figures sa harap. Nang ang araw ay malapit ng lumubog, humakbang sila palayo para tingnan ang kanilang obra. Hindi ito isang obra maestra. Ang mga kulay ay naghahalo sa ilang bahagi. Ang mga linya ay hindi tuwid. Ang mga hugis ay hindi perpekto. Ngunit ito ay puno ng buhay. Ito ay puno ng mga peklat at pag-asa. Ito ay kanila. Kinuha ni Leo ang pinakamaliit na brush. Isinawsaw niya ito sa itim na pintura. Maingat, sa isang bakanteng espasyo sa itaas ng pader,
Isinulat niya ang 3 salita sa kanyang sulat kamay na pambata. Buo pa rin kami. Nyamin Vangkon. Tumingin si Miguel kay Ana na nakatayo sa tabi niya. Ngumiti ito. At sa pagkakataong ito, ang nangiti ay umabot sa kanyang mga mata. Kasing liwanag ng araw na kanilang ipininta. Ang kanilang bahay ay hindi na isang museo ng kalungkutan. Ito ay naging isang hardin kung saan ang mga bagong simula ay maaaring mamukadkad mula sa pinakabasag na lupa.